Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan Siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa. Purihin ang Diyos sa araw na ito ng Lunes, ika-6 ng Agosto, dakilang kapistahan ng pagbabagong anyo ng Panginoong Hesus. Siya ang kaningningan ng Ama at ang ganap na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Siya ang nagtataguyod sa lahat ng sangnilikha sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pasalamatan natin ang Diyos Ama sa pagpapadala sa atin ng kanyang pinakamamahal na anak, ang tanda ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa sangkatauhan. Atin ang pagnilayan ng mabuting balita ayon kay San Marcos, Kabanata 9, talata 2 hanggang 10. Isinama ni Jesus sina Pedro, Jaime at Juan, at umakyat na sila lamang ang kasama sa isang mataas na bundok. At nagbago ang anyo ni Jesus sa harap nila, at kuminang na puting-puti ang kanyang damit, na walang makapaglalabang simputin niyon sa lupa. At napakita sa kanila sina Elias at Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya nagsalita si Pedro at kanyang sinabi, Panginoon, mabuti at narito tayo. Gagawa kami ng 3 kubol, isa para sa iyo, isa naman para kay Moses, at isa para kay Elias. Nasindak sila kaya hindi niya malaman kung ano ang sasabihin. At may ulap na lumidilim sa kanila. At narinig mula sa ulap ang salitang ito, Ito ang aking anak, ang minamahal. Pakinggan niyo siya. At biglang-bigla, pagtingala nila, wala silang nakita liban kay Jesus na kasama nila. At pagbaba nila mula sa bundok, inutusan niya sila na huwag sabihin kanino man ang nakita nila hanggang makabangon ang anak ng tao mula sa mga patay. Iningatan nila ang bagay na ito sa kanilang sarili, pero nagtanungan sila kung ano ang pagbangon mula sa mga patay. Mga kapatid, 3 mahahalagang bagay ang ipinahayag sa atin ng pagbabagong anyo ni Jesus. Una, pansamantalang lumalabas ang kaluwalhatian ng anak na natatago sa kanyang anyo bilang isang tao. Ikalawa, binibigyan ng pagkakataon ang mga alagad na masulyapan ang kaluwalhatian ni Kristong muling nabuhay. Ikatlo, isa rin itong sulyap sa wakas ng panahon o ang parusiya. Sa kwento ng mga ebanghelistang sina Lucas, Mateo at Marcos tungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus, pinatutunayan mismo ng Diyos ang tugon ni Pedro sa tanong na sino ito. Ibinabahagi ngayon sa mga alagad ang pagpapahayag ng Diyos noong binyagan si Jesus. Si Jesus ang Kristo, siya ang anak ng Diyos. Hindi siya si Moises o Elias na nabuhay mula sa mga patay. Hindi pagkakamali ang kanyang kamatayan sa krus, kundi isang katuparan ng plano ng Diyos na ipinahayag ng mga propeta. Pinatutunayan ng kwento ng pagbabagong anyo ang kahalagahan ng pakikinig kay Jesus na nagtatakda ng isang buhay ng pagpapakasakit para sa kanyang sarili at sa kanyang mga alagad. Ang pagpasa ng sariling krus, pagtupad sa mga hinihingi ng ebanghelyo, at pag-aalay ng sariling buhay, ang wastong tugon sa panawagan ng tinig na nagsasabing makinig kay Jesus. Panginoon, pagkalooban mo po ako ng pusong handang makinig at magsabuhay sa iyong salita. Patatagin nawa ako ng pananalig na kasakasama kita sa aking araw-araw na paglalakbay sa landas ng buhay. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming panalangin, huwag kayong mag-atubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300, Pasay City, o mag-text sa 0916-4892-504.
maaari din kayong mag-log on sa www.paullines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paullines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.